Nakikita nyo pa ba ang MRT na nakaparadya dyan sa habaan ng Commonwealth? Aba, alam nyo ba na pwede nyo nang sakyan yan? Ha? Pwede na! Sa 2027. Tagal pa pala. Super delayed na yan. Bulok Super... na po yung yung kinakalawang na yung bubong. Yan. Umaakit ako dyan sa yung sa yung pedestrian overpass. Makikita mo yung bulong, yung bubong ng MRT, may mga kalakalawang na. Ilang taon na kasi yan? Ay, kung patakboy na kaya sa Commonwealth na lang yan, ay walang release, baka pwede. Oo nga eh. Papakinabangan man lang. Kung ang ginawa nyo dyan ay kalsada na lang dyan, di ba? Oo. Di tumatakbo na yung mga kotse dyan. Sigurado. Oo nga eh. O kaya mga bus, di ba? Oo nga. Ba't kasi puro tayo tren no? Talaga naman, no? Tapos delay, super delay. No? Maraming salamat, Erlo Bringas, sa iyong balita. Ha? Si ano ba yan? Si Erlo yan. Sabi ko sa'yo. Si Erlo pala yan, no? Oy, basta mga balitang mga ganyan. Erlo Bringas yan. Pakinggan natin muna. Erlo Bringas, bakit naman ang tagal ng MRT7 na yan? Ha? Bakit 2027 pa? Ano ba nangyari? Nako, Kuya Jed, Kuya Nelson, matapos ang ilang taong pag-aantay at dumaan na nga ang pandemya at ilan pang makakaganapan dito sa ating bansa, abay muling ma-extend ang posibleng completion ng MRT7 dahil nga sa nagka-problema raw yung tinatawagan na right of way, lalo na dyan sa bahagi ng Bulacan area. Naasahan ng completion ng MRT7 ayon sa Department of Transportation, ang pinakamaaga na ay taong 2027 pa. Ayon sa DOTR, may posibilidad na magkaroon kasi ng realignment ang Bulacan ng nasabing railway. Ayon din po yan sa request ng LGU. Sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista, humiling ang LGU ng San Jose del Monte, Bulacan na mai-divert ang station na ilalagay sana sa kanilang lugar dahil sa masikip at marami ng gusali ang posibleng maapektuhan at humiling din ang mga building owners doon. Dahil sa naging pagbabago sa alignment ng MRT7, tiniyak ni Bautista na taong 2028 ay magiging fully operation na ito at kanilang i-work out din as quickly as possible. Ayon sa kalihim ang row para sa Bulacan stretch. Ang may papangako raw ng kalihim, magbubukas ang Quezon City Network ng MRT7 sa taong 2025 habang ang Tala Station sa bahagi po ng North Caloocan ay taong 2026 at ang San Jose del Monte, Bulacan station ay taong 2026 o pinakamatagal na ay taong 2028. Ibig sabihin, posibleng magamit na nga ng mga commuters ang 12 station ng MRT7 sa last quarter ng taong 2025. Kahalintulad ng problema ng MRT7, Kuya Jen, Kuya Nelson, meron ding problema ang Unified Grand Central Station o ang construction nito at madedelay din ang pagtatapos nito na makukompleto sana sa taong 2025. Sakaling mabuo na nga ito, Kuya Jen, Kuya Nelson, ay 14 na station ang kabuuan ng MRT7 ang inaasahang pakikinabangan ng halos 800,000 mga pasero araw-araw mula sa bahagi ng Bulacan, North Caloocan hanggang sa Quezon City. Humingi naman ng pasensya ang DOTR sa ating mga kababayan na habaan nyo pa po ang inyong PC, lalo na sa matinding traffic na nararanasan sa bahagi po ng Fairview area at North Caloocan area dahil nga sa konstruksyon nitong MRT7. Yung mga latest, narito sa Quezon City, Erlo Bringas para sa 100% balita.